Kitang-kita sa video kung paano pa nagtanggang tumakas ang 28 anyos na si Ken, isang negosyante at tinuturong sospek sa nangyaring road rage sa Marcos Highway, Sitio Kalumpang, Barangay San Jose, bandang alas 5:43 ng hapon kahapon. Ayon kay Police Colonel Felipe Maragon, Provincial Director ng Rizal Police Provincial Office, sa inisyal ng investigasyon, nagkaroon ng kumprontahan at nauwi sa pamamaril ang insidente. Kabilang sa mga biktima ang 52 anyos ni Kaloy, isang negosyante na tinamaan sa ulo. Si Pat, 22 anyos, isang third year college student na tinamaan sa kanang braso. At ang 29 anyos na si Don na nooy namamagitan lamang sana sa Away Kalsada at tinamaan sa kanang dibdib. Agad na dinala sa Kabading Hospital sa Barangay Inirawan ang mga biktima para sa agarang atensyon medikal. And nauwi sa tatlong baril na mga biktima, nagkaroon ng tama sa ulo, sa kamay, at saka sa balik, sa chest. Dinala na ngayon sila sa hospital para gamutin. Dagdag pa ni Police Colonel Maragon, ang asawa naman ng sospek ay nabaril din nito sa hita at kasalukuyan din nasa hospital. Kasi kitang-kita natin sa video yung buong pangyayari at very clear na yung suspect ay siya rin yung owner nung sinasakyan niyang SUV, at ang naka-confront niya doon ay yung mga tatlong kalalakihan din doon na yun nga, nabaril niya. Nahaharap sa 3 counts of frustrated homicide ang suspect dahil sa pamamaril, paglabag sa Republic Act 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, at paglabag sa Omnibus Election Code ang suspect matapos makuhanan sa loob ng kanyang sasakyan ang isang caliber 9mm CCP-10C, isang magazine na may 15 bala, isa pang magazine na may 7 bala at 8 fired cartridge cases ng caliber 9mm. Paalala naman ni Police Colonel Maragon sa mga motorista, palaging panatilihin yung coolness, mag-ingat at sumunod sa mga trapiko, batas pantrapiko, at yun nga, yung pagdadala ng baril, lalo na ngayong election period, ay bawal po yan, at kung magdala man ng baril ay dapat merong authority na certificate of authority na galing sa COMELEC. Jolits Matangat, humahataw sa balita ngayon.